Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. China, iginiit na hindi nangingialam sa eleksyon sa Pilipinas. Ating panoorin ang Desisyon 2025 update sa MBC TV Network News, ni Wina Pearl Hesoro. We have no interest in interfering in Philippine elections. Ito ang maringi tinanggi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun sa ulat mula sa National Security Council ng Pilipinas na ito umano ay nakikialam sa darating na midterm election sa bansa. Ayon kay Jiakun, naninindigan ng China sa prinsipyo ng non-interference o hindi pakikialam sa panloob na usapin ng ibang bansa. Gayunman sa isang pagdinig sa Senado ukol sa espionage at submersible drones, inihag ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na may mga indikasyon na may mga operasyon umano ang Chinese state para maimpluwensyahan ang eleksyon. Samantala sa panayam naman ng DZRH News kay Senator Francis Tolentino, ibinunyag niyang may mga troll farm umanong ipinapatakbo ang China sa Pilipinas na layong siraan ang gobyerno, ang bansa at mga anti-China na personalidad. Yung investigasyon po namin sa yung submersible drone, dinala na kamakaluan ng Senado, yung drone mismo na forensics na. Kung nakita nyo, halos 5 tao po yung nagbuhat noon. At yung ebidensya ay nagtuturo na nagre-remit po yun, nagtatransmit ng signal sa China. Ayon kay Senator Tolentino, ilan sa mga nasa likod ng troll farm ay mga Pinoy. Aniya malaki ang sinasahod ng trolls at may bonus pa silang nakukuha na nakadepende sa mga napapa-viral nilang usapin. Ito naman po yung inilabas ko po na ang Chinese Embassy ang nagbabayad ng troll farms. Pinakita ko po yung kontrata, pinakita ko po yung mga resibo, pinakita ko po yung mga screenshots kung paano sila naghuhutos at kung sino-sino yung mga personalidad na titirahin at magre-report sila. Nandito po, meron kasing, alam nyo, nangyayari dito, may mga nagpapanggap na nagte-text, halimbawa nagpapanggap na teacher, maestra, nagpapanggap na pulis, nagpapanggap na OFW, nagpapanggap na estudyante, businessman, nagagalit sa kung sinong tao, maging sa pamahalaan. Ayun pala naman na hindi totoo. Paliwanag ni Tolentino, ang mga ito anya ang magkokomento sa social media at magpapakalat ng fake news at manlilinlang sa mga Pilipino. Tukay na po lahat sila. Tukay na rin po yung mga ginawa nila, kung ano yung ginawa nila, kung sino mga pangalan ng tao na kanilang siniraan. At kabilang po ako doon. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, Pope Francis, naihimlay na sa St. Mary Major Basilica. Naihimlay na sa kanyang huling hantungan ang lider ng simbahang Katolika na si Santo Papa Francisco kahapon. Pribado at simple ang isinagawang seremonya sa paglilibing sa Santo Papa sa St. Mary Major Basilica, gaya ng kanyang kahilingan. Ang isang grupo ng mga marginalized people, ay inanyayahan din na pumila sa mga hakbang ng kanyang huling hantungan sa Basilica di Santa Maria Maggiore, sa pagtatapos ng funeral procession. Sa kanyang final testament, hiniling ni Pope Francis na may libing sa pagitan ng Chapel of the Salus Populi Romani at Sforza Chapel, na nakapaloob sa Basilica of St. Mary Major sa Roma, sa halip na sa grotto sa St. Peter's Basilica. Si Pope Francis ang kauna-unahang Santo Papa na inilibing sa labas ng Vatican sa loob ng halos isang siglo. Hiniling din ng Santo Papa na maging simple ang kanyang puntod na walang partikular na ornamentation, at tanging inscription lamang na Franciscus. Ang St. Mary Major ay espesyal sa yumaong Santo Papa, dahil sa kanyang debosyon kay Mary na ina ng Diyos. Dito madalas nagdarasal si Pope Francis, bago at pagkatapos ng kanyang mga biyahe sa ibang bansa. Samantala, nauna nang inanunsyo ng Vatican na maaaring bisitahin ng publiko ang puntod ni Pope Francis, mula ngayong umaga ng Linggo. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.